Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mahigit na ho isang taon, itong si President Digong, alam naman ho natin, sa isang taon ang dami ho nangyari. Mismo na ho ang kanyang isa sa gabinete nagsabi, yung isang taon sa kanya equivalent to 3 years na trabaho na. Pagkakaiba, hindi ho ba? Sino ba naman hindi abutin? Yun hong trabaho ng Pangulo na paglilibot. Yung travel, pag titingnan ho natin yung numbers ng mga napuntahang bansa. Mga mission, state visit. So madami ho compare doon sa ibang nakaraan. Siguro closer ng konti sa GMA. Yung iba, hinay-hinay ho sila. Ang pinakamababa, sino pa? Yung kaibigan natin si Citizen Noy. Magagalit na naman kayo mga dilaw Yung mga maiingay noon, sila ho ngayon ang tinatawag na mga trolls. Sila ho yung mga sinasabing tinatawag the turtards nitong mga dilaw. At itong mga dilaw, sila yung mga sour grape ngayon. Sila ho maiingay ngayon. Nagkabaliktad ng mundo. Nung araw ho kasi, pag sinabi ho natin, yun hong mga maiingay noon ang binubuli si President Digong. Pinagtulungan ho ng eleksyon ang Bitag Live ho. If you go back doon sa mga videos ho namin sa Facebook page ho namin, try and play them back. Consistent ho kami. Kaya doon sa mga nagagalit ho sa amin na parang ang dating kami ho'y Duterte na rin. Listen carefully. Go back sa videos ho ng aming Facebook page sa Bitag Live. And siguro sariwain nyo huli kung paano ho nanindigan ang pag-aanalisa ho nitong programa na to. Hindi ka pareho ng iba dyan. Sumulpot na lang. Although marami hong iba na talagang consistent ho sa kanilang paninindigan, hanggang ngayon, sila ho'y nandyan. Ngayon, nanaluklok na ho ng Pangulo ang President Duterte. Yun hong mga pabaya noon, yung hong mga sabihin na ho natin, alang pakialam, ang kakapal na mukha, sila ho yung highly tolerant. Yun hong sa palasyo, tolerating, parang hindi naman sinasabi pero makikita mo sa kanilang mga ginagawa, pag-aayon sa ginagawa ho ng ibang mga gabineteng kakapal ng mga mukha. Particular ho, yung mga nasa DOTC. So ngayon, bakit ho natin sinasabi to? Yung maiingay ho noon, yun hong mga ngayong tinatawag nilang mga trolls. The turtards. Sila ho maiingay kasi to defend yung Pangulo na nakikita ho nila. Sila ho nasawa na noon. Sila ho na yung nadala na noon. Sila ho yung mga kagagawa ng dilaw kung kaya't nagdami ho yung sinasabing trolls ng tawag nila the turtards. Kayo ang dahilan kung bakit dumami ang Dutertards dahil epekto lang ng inyong kagagagawan na mga kabobohan, katangahan kung kaya dumami yung mga trolls. Now listen carefully. Huwag niyong i-underestimate na parang ang dating ng mga trolls, hindi na nag-iisip. Tulad nyo nung araw, ganun din kayo, mga kulto pa nga kayo mga bulag pa nga kayo, sunod-sunuran lang kayo ng mga dilaw Ngayon, kayo'y maiingay. Alam nyo bakit? Bumaliktad ang mundo ninyo. Yung mga nasa lansangan noon, maiingay, nakatikim ng kalbaryo sa kanilang buhay, yung mga mananakay, yung kapalmoks na ginawa sa loob ng palasyo, pag-aayon, yung mga nagsasalita ng mga taong sangkot sa mga katiwalian, bangayan sa loob ng sinasabing hanay ng gabinete ni President Noy, noon, ay sila ho ngayon, umiba. Sila ho ngayon na maiingay. Ngayon, sila ho ngayon ng mga sumusuri, gumigiba. Ngayon, pag pinakinggan mo sila, yung makikita mo na parang lalabas na parang gusto nila maging matalino na
Iba sa kanila, whether sila ay sa larangan ng media o sa larangan ng kung anumang larangan sila o sila ay simpleng tao, nagpapakita ng kanilang katalinuhan, yung pagiging matalino. Kung matalino ka, pakita mo, patunayan mo, hindi sa salita, hindi sa mga credentials. Kasi ang credentials mo is nothing if you can't use it. So ngayon, marami hong ganyan. Whether sa media, sa mga businessmen, they talk about the glory days nung kanilang kasagsagan. Kung magaling ka noon, kinakailan magaling ka pa rin hanggang ngayon kasi ngayon magdedetermine yan bukas mo.